Kung sinusubaybayan mo ang malagim na pagpaslang kina Spencer at Monique Tepe sa Ohio, alam mong kaunti pa lang ang impormasyon sa investigasyon at ebidensya. Gayunpaman, may bago na mga dokumentong may kaugnayan sa warrant na inalisan na ng selyo. Ngayon lang namin nalaman ang mga bagong detalye tungkol sa posibleng hinahanap at natagpuan ng mga awtoridad. Si Michael McKee, dating asawa ni Monique, ay inaakusahan sa brutal na dobleng pagpatay. Welcome sa Sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sandali lang, may napakagandang balita akong gustong ibahagi sa inyo. Okay, napakarami na nating oras na magkasama dito sa Law and Crime. Alam niyo yan, na talagang sinusubaybayan ang bawat kakaibang pangyayari at mga kasong pinagpupuyatan. Pero gusto namin makahanap ng paraan para mas mapalapit pa kayo sa mga kaganapan. At kaya naman, ilulunsad na namin ang Law and Crime Plus. Ito na ang bagong destinasyon para sa libu-libong oras ng ad-free episodes at eksklusibong case files na kayo mismo ang sumusuri sa ebidensya. Ginawa namin ito para sa komunidad ng mga taong napupuyat sa pagsusuri ng bawat detalye habang naghihintay ng hatol. Espasyonin nyo rin ito, hindi lang amin. Sige, i-download niyo ang app, tingnan ang mga tampok at ipaalam sa amin ang inyong opinyon. Bisitahin ang lawandcrimeplus.com ngayon para sa limited time deal na 399 kada buwan o 4,099 sa isang taon. Isa sa pinakamalaking tanong namin sa kaso ng pagpatay sa mag-asawang Tepe ay ano nga ba talaga ang ebidensya? Kilala namin ang mga biktima. Si Spencer Tepe, 37 taong gulang na dentista, at ang asawang si Monique Tepe, na 39 na taong gulang, ay mga magulang ng dalawang bata. Alam natin na isa itong malupit na krimen. Ayon sa mga otoridad, sila ay binaril ng walang awa noong Disyembre 30 sa loob ng kanilang bahay sa Ohio. Ito ay sa Wineland Park, sa block na 1400 ng North 4th Street. Sabi ng otoridad, nangyari ito alas 3:52 ng umaga. Ayon sa mga otoridad, si Spencer ay binaril ng 7 beses, si Monique naman, 9. Isang buong magasin ng bala ang pinag-uusapan dito at ang dalawang batang anak ng mag-asawa ay nasa loob ng bahay na mangyari ito. Pero sa kabutihang palad, hindi sila nagtamo ng pisikal na pinsala. Iniulat na idineklarang patay ang mag-asawa ilang oras matapos ang pamamaril kaninang alas 10:11 ng umaga. Ayon sa ulat, nangyari ito matapos makatanggap ng tawag, kabilang ang tanong kung bakit hindi pumapasok si Spencer sa trabaho. May tumawag na nagsabing nakita ang bangkay sa loob ng bahay mula sa labas. Kilala natin ang akusado, si Michael McKee, 39 anyos na vascular surgeon at dating asawa ni Monique. Matagal na silang hiwalay mula 2017, halos isang dekada. Alam din natin ang mga paratang. Ayon sa otoridad, si McKee ay nakatira sa Rockford, Illinois, na 7 oras ang layo na nagmaneho siya sa bahay ng mga Tepe sa Ohio at binaril sila na malapitan. Inakusahan pa siya na gumamit ng silencer o aparato na nagpapahina ng ingay. Inaresto sa Rockford noong Enero 10, kinasuhan ng 4 na pinalalang pagpatay at pinalalang pagpasok sa bahay. Naghain siya ng plea na hindi siya nagkasala. Nasa Franklin County Jail siya sa Ohio. Walang piyansa. Wala tayong sapat na konkretong ebidensya sa kasong ito. Ngayon tatalakay natin ang bagong kaganapan. May warrant paperwork na ngayon lang isinapubliko na nagbigay ng dagdag detalye na gusto nating pag-usapan. At gusto nating pag-usapan ang kahalagahan nito. Gusto nating talakayin kung ano ang maaring nahanap nila at kung ano ang maaring gawin ng depensa para lumaban. Para malinaw, habang binabanggit ko ang mga paratang, inosente si Michael McKee hanggat di napapatunayang nagkasala. Hindi pa siya nahahatulan. Para talakayin ito, welcome natin ang taga-Usig mula Ohio, dating Deputy Attorney General Mark Weaver, kaibigan ng programa. Mark, laging masaya makita ka. Matagal-tagal na rin. Kailangan kitang tanungin tungkol sa mga bagong detalye na ito. Bago tayo magsimula, malinaw lang, kapag search warrant ang usapan at ayon sa ulat, sa batas ng Ohio, naiintindihan kong pwede itong buksan pagkatapos ng 90 araw. Kaya mas marami na tayong impormasyon ngayon. Ayon sa Columbus Dispatch, matapos matagpuan ng mga Tepe, kinailangan ng pulis na pumunta sa isang hukom para aprubahan ang search warrant na nangyari sa pagkakalam ko, bandang 11:36 ng umaga. Bakit kailangan pa ng warrant kaagad pagkatapos ba diskubre ang mga bangkay? Hindi ba pwedeng sabihin na may krimen at 2 patay tapos kunin agad ang ebidensya? Normal ba talagang kailangan pa ng warrant? Kapag ligtas na ang crime scene at walang agarang pangangailangan. Pero siyempre, mahalaga pa rin ang agarang paghahanap sa pumatay. Maraming mga piskal ang gusto siguraduhin na doble ang kanilang pag-iingat. Kaya ayon sa ika-4 na susog, may kinakailangang search warrant. May ilang eksepsyon sa tuntuning kailangan ng search warrant, pero pinakamahalaga pa rin ang pagkakaroon ng search warrant mula sa hukom.
Kaya kapag may oras, sinisiguro naming ligtas at kontrolado ang lugar at kinukuha ang search warrant. Minsan bumabalik kami para kumuha ulit ng search warrant kapag may mga bagay na hindi nasama sa naunang warrant. At saka, sandali lang, tama ba ako na ayon sa batas ng Ohio, maaaring isapubliko ang search warrant pagkatapos ng 70 araw? At bakit ganoon ang itinakdang panahon? At nagiging problema ba ito para sa mga piskal na lumalabas na sa publiko ang impormasyong ito bago pa magkaroon ng paglilitis? Tama ka, ganyan talagang proseso. Nagiging problema ito dahil sa sobrang pre-trial publicity ng kaso at kulang ang impormasyong nasasagot sa gusto ng publiko na malaman ang totoong nangyari. Habang lumalabas ang detalye, makikita mo ang depensa. Kilala ko si Ate Diane Menashi. Magaling siya. Hindi maganda ang kaso niya kaya kailangang maghanap siya ng paraan para maprotektahan ng kliyente. Tulad ng paghingi ng pagbabago ng lugar ng paglilitis. Kasama rito ang mga motion kaugnay ng publisidad bago ang paglilitis na maaring magbawas sa impormasyong malalaman ng publiko. Gusto ko talagang pag-usapan siya. Gusto ko talakayin kung anong estratehiya ng depensa dito. Pero kailangan ko munang pumasok sa mga detalye ng affidavit na ito. Sige, kaya may affidavit mula sa pulisya na sumusuporta sa search warrant at nagbibigay ng dagdag na impormasyon, tama? Ipinapaliwanag nito kung bakit kailangan ng warrant sa paghahanap ng ebidensya. At ipinapakita rin dito na nakalikom ang mga investigador ng 29 na piraso ng ebidensya na maaring kasama ang mga bagay na magkakasama sa isang pakete, maraming swab ng posibleng dugo at /o ebidensya ng DNA at 15 na set ng fingerprint at na mayroong higit sa 400 na litrato na kinunan. Gusto kong talakayin ito isa-isa, kaya Mark, kapag tinignan mo ito, magsimula muna tayo dito. Saan nila nakuha ang dugo, ang DNA, ang mga fingerprint? Dapat ay nasa mga particular at mahalagang lugar ito sa loob ng bahay. Tama ba? Siyempre, ang layunin ay makahanap ng mas marami hanggat maaari sa bahagi ng bahay kung saan mo iniisip na naganap ang mga pagpatay. Halimbawa, halos sigurado na kami ngayon na walang krimen na nangyari sa kinaroroonan ng mga bata. Hindi na namin gaanong pinagtutuunan ng pansin ang lugar na yon. Mas interesado kami kung saan natagpuan ang mga bangkay o kung saan posibleng nangyari ang pagpasok. Sa kahit anong karaniwang bahay, may DNA kahit saan. Ngayon na kaya na nating magsuri ng touch DNA, bawat bahay ay may daan-daang iba't ibang set ng touch DNA sa iba't ibang lugar. Ang dugo syempre ay medyo ibang usapan. Karamihan sa atin ay walang dugo sa loob ng bahay. Pero ang mga crime scene investigator, lalo na sa malupit na kaso, gusto nilang siguraduhin na walang mamimiss. Gusto nilang tiyakin na lahat ng kailangang kolektahin ay makukuha nila. Dahil hindi natin alam kung ano ang lalabas sa paglilitis. Ano sa tingin mo ang maaring lumabas doon? Anong pagsusuri ang ginagawa nila? Mas komplikado ba dahil nangyari ito sa loob ng bahay? Ikaw ang magsabi. Ibig kong sabihin, anong klase mga pagsusuri ang ginagawa sa ganitong uri ng ebidensya at ano sa tingin mo ang maaaring lumabas dito? Sa totoo lang, ang mga DNA analyst ay magsasabi sa atin, una sa lahat, halos agad-agad nilang masasabi kung ito ba ay DNA ng lalaki o babae. Kung may DNA sample ng pinaghihinalaan, maaari nila itong itugma. Hindi ito tulad ng sa TV, kailangan ng sapat na dami. Kamakailan, nagprosekto ako ng kaso ng panggagahasa sa bata. At isa sa mga palatandaan sa kasong iyon ay nakita naming mula sa isang lalaki ang DNA. Pero hindi namin matukoy kung kaninong lalaki ito galing. Kaya marami rito ay nakadepende sa kalidad ng sample at kung gaano karami ang nakuha mula rito. Oo, at kung makakita sila ng kahit isang fingerprint ni Gino Maki sa bahay na yon, tapos na ba ang laban? O kaya, alam mo, pag-uusapan ko pa ito mamaya, pero may alegasyon na napunta na siya sa bahay na yon dati, di ba? Sa tingin ko, Disyembre 6 yun. Kapag may fingerprint siya doon, talo na ba agad siya? Simula na ng katapusan ng laban. Wala siyang dahilan para nasa loob ng bahay, lalo na sa mga pribadong parte. Kahit nakapunta na siya roon dati. Kung ang fingerprint niya ay malapit sa mga bangkay o sa isa sa mga silid tulugan, kailangan nilang magpaliwanag. Karaniwan, itutulak nilang makipag-areglo o makipagkasundo sa kaso para mabawasan ito at makuha kahit anong resulta dahil mahirap labanan sa korte. Based sa narinig natin tungkol sa ebidensya, nagsisimula ng dumami hindi lang isang piraso ng ebidensya, kundi ilang mahahalagang ebidensyang nagpapakita ng pagkakasala. Bakit 400 litrato? Ano ang dahilan ng pagkuha ng ganitong karami? Paano ito makakatulong sa prosekusyon at investigasyon? Magkakaiba ang paraan ng crime scene technician sa paggawa nito. Kaya minsan, halimbawa, may pulis sa tabi ng bangkay.
Kukuhaan mo ito ng litrato mula sa iba't ibang anggulo, pati mula sa itaas. Kukuhan mo mula sa gilid kung nasaan ang hawakan. Kukuhan mo rin mula sa kabilang gilid. Kukuhan mo rin kung saan ito nakapatong. Kaya 4 na larawan na agad para lang sa isang tasa. Hindi mo alam sa paglilitis kung ano ang maaaring ipahiwatig ng abogado ng depensa sa hurado at sabihing, bakit hindi nila kinuhaan mula sa anggulong ito ang tasa? Ano bang ginagawa nila doon? Maaring magginalang hurado kapag nagtatanim ng pagdududa ang mga abogado ng depensa. Kadalasan, sobrang ginagawa ng mga investigador sa crime scene para hindi sila maparatangan na sinadyang hindi kunan ng larawan ang isang larawan. Kapag pinag-uusapan nila ang mga bagay na pinagsama-sama sa isang pakete, ano ang ibig nilang sabihin? Pwede yung kahit ano. Halimbawa, maaaring isang kahon na may iba't ibang bagay sa loob. Pwede ring isang tumpok ng papel na pinagsama-sama o kinlip. Iyan ay pangkalahatang panlilarawan kaya mahirap sabihin. Halimbawa, kung may ginawa ang mamamatay tao sa bagay na pinagsama-sama, gugustuhin ng hurado malaman kung pinagsama-sama na yon mula sa simula o ang mamamatay tao ang nagtipon nito. Nasa ibang lugar ba ang mga bagay na ito bago nangyari ang krimen? Muli, kapag mas marami kang mga larawan at imahe, bilang taga-usig, maaari kong pagpilian kung alin sa mga imaheng ito ang ipapasok ko bilang ebidensya. Hindi lahat ang gagamitin, isa lang, iyong talagang nakakatulong magkwento ng istorya. Gusto ko ring idiin ang isa pang bagay. Ayon sa 10 WBNS, ipinapakita ng warrant na naghahanap din ng mga otoridad ng mga baril, mga basyo ng bala at mga video mula sa mga security cameras sa bahay. Pag-usapan natin yan. Alam naman natin ngayon na laganap na ang mga kuha ng home security camera, mapa-doorbell camera man yan, o mga tao naglalagay ng camera sa labas ng bahay nila. Minsan, pati sa loob ng bahay. Mahalaga ang mga footage na ito, hindi lang sa araw ng krimen, kundi pati sa mga araw bago ito mangyari. Para matukoy kung may nagmamanman o nag-oobserba sa bahay, para malaman kung paano makakapasok doon. Tungkol naman sa iba pang mga bagay na natagpuan nila, syempre gusto nating malaman kung may mga baril o mga basyo ng bala sa bahay ni Maki, ang suspect, pati na rin sa bahay kung saan nangyari ang krimen. Bakit kulang ng impormasyon sa warrant na ito? Marami pa akong gustong malaman, pero bakit kulang ang detalye at impormasyon tungkol dito? Nabanggit ko kanina na parang kulang ang pagkaintindi sa lahat ng ebidensyang meron sila laban sa kanya. Mamaya ko patatalakayin ng ibang ebidensya, pero bakit kulang sa detalye ang investigasyon sa affidavit? Sa ngayon, ulat lang ang basehan natin dahil wala tayong kopya ng dokumento. Bakit ganun ang nangyari? Alam ng mga pulis kung anong detalye ang hinihingi ng mga hukom sa search warrant affidavit bago pirmahan ng search warrant? Sa high-profile cases, may mga hukom na hindi na kailangan ng detalye. Alam nilang may problema at maraming nakatingin, kaya mabilis na lang pumipirma. Ayaw nilang makritiko dahil hindi sila naglabas ng search warrant. Kaya, depende ito sa bawat pulis. Depende ito sa bawat crime at depende rin sa bawat hukom. Ngayon, ayon din sa Columbia Dispatch, itong lahat ng material na ipinadala ng mga piskal sa abogado ni Genome Maki, si Diane Minashi. Nabanggit mo na siya dati, na-interview na rin natin siya dati. Napag-usapan na rin natin siya dati sa isang sidebar nung pumasok siya sa kasong ito. Tinalakay natin ang mga dati niyang kaso, ang kanyang estratehiya sa depensa, at ang kanyang record ng panalo sa mga kilalang kasong kriminal. Isa siyang mahusay na abogado. Inanyayaan ko kayong panurin ang episode na yon kung nais niyong matuto pa. Dito, ayon sa dispatch, ito raw ang ipinadala sa kanya. Kaya, maraming search warrant mula Ohio at Illinois, pati ulat ng mga eksperto sa baril. Mga larawang panghambing at mga larawan ng ebidensya, mahigit 4,000 media items kabilang ang mga larawan at video na ebidensya, mga diagram at scan ng crime scene, mahigit 250 video file ng mga surveillance footage mula sa Rockford Hospital kung saan nagtrabaho si Maki. Hindi pa tayo bilang publiko makikita lahat ng ebidensya na yon, pero gusto ko pa rin pag-usapan ito. Mark, mga search warrant. Si Diane Minashi ba ang titingin dito at susuriin kung may depekto, kung lampas sa saklaw o kung sinuportahan ng maling impormasyon? Ipaliwanag paano kinukontra ng defense attorney ang search warrant at ano ang mangyayari kung magtagumpay siya. Maraming pre-trial motions ang ihahain, lalo na kung may maraming ebidensya. Ang trabaho ng isang defense attorney ay hanapin kung may mali sa proseso. Subukang kumbinsihin ng hukom na ang mga pulis o ang mga prosecutor ay may nilaktawang hakbang, lumabag sa patakaran,
o may ginawang hindi dapat gawin. Kamakailan, nakita natin ito sa kaso ni Alec Baldwin. Alam ng lahat na siyang bumaril at nakapatay sa babaeng yun. Walang duda, pero ibinasura ang kaso. Hindi dahil wala siyang sala, kundi dahil nagkaproblema sa paghawak ng prosekusyon sa kaso. Kaya ito ay binasura ng hukom. Kaya lalo na sa mga kasong malakas ang ebidensya, nakatuon ang mga abogado ng depensa sa pretrial motion practice sa mga pagkakamaling nagawa. Ngayon, nabanggit mo ang dami ng ebidensyang ibinigay sa depensa. Ang isang siniko ay magsasabing iyon ang estratehiyang, narito ang bunto ng dayami, hanapin mo ang karayom. Tasabi ng iba, ayaw kong makusahan ng Brady violation, Brady versus Maryland, yung desisyon ng Korte Suprema ng US na dapat ibigay ng taga-usig ang ebidensyang pabor sa akusado. Maaring sabihin ng iba, ibibigay ko lahat sa'yo. Maglalaro tayo ng lantaran. Kahit paano, sobrang daming trabaho niyan. Daan-daan at libu-libong oras ang gugugulin sa pagrerepaso ng ebidensya at paghahanda ng depensa. Interesado ako sa ulat ng eksperto sa baril dahil gusto kong malaman kung ano ang aasahan natin doon. Sa pagkakaintindi ko, di umano'y na-recover ng otoridad ang baril mula sa bahay ni Maki sa Illinois na pinaniniwala ang konektado sa panpatay kay Tepe based sa paunang pagsusuring balistiko. Pinag-uusapan natin ang posibleng baril na ginamit sa pagpatay, tama? Ano ang pagsusuring yan? Ano ang pagsusuring yan? Sasabihin ko sa'yo, hayaan mong idagdag ko lang sa listahan. Ayon kay Hepe ng Pulisya ng Columbus Division ng Columbia na si Elaine Bryant, gumagamit sila ng pambansang ballistic data sa pamamagitan ng National Integrated Ballistic Information Network o NIBIN. Ano ang laman ng mga ulat na ito? Ano ang paunang pagsusuri? Sa totoo lang, maraming bala na siyang tawag natin sa piraso ng tingga na nasa loob ng isang bala, maraming bala at mga cartridge ang may sariling marka na natatangi sa baril na pinanggalingan nila. Hindi sila rehistrado. Halimbawa, hindi lahat ng bala ay may serial number. Depende sa uri ng baril, maaaring mag-iwan ito ng marka habang dumadaan, based sa natatanging katangian ng metal sa loob ng baril. Sa kabila nito, alam natin ito sa kaso ni Charlie Kirk na yon, kung saan pinag-uusapan kung maaring may tugma ang bala sa rifle. Nagtrabaho ako sa isang kaso ilang taon nang nakalipas. Isang insidente ng pamamaril na kinasangkutan ng mga pulis, kung saan ilang mga pulis ang kinailangang magpaputok ng kanilang mga baril sabay-sabay sa isang suspect na nakatutok ng baril. At nang dinala namin ang mga balang yon para suriin, lahat ng baril sa kasong ito ay mga Glock sa pagkakataong ito. Ayon sa eksperto, dahil sa katangian ng mga baril na ito, hindi matutukoy kung aling baril ang nagpaputok sa aling bala. Minsan alam namin posible ang direktang pagtutugma. Minsan hindi namin magawa dahil sa katangian ng loob ng baril at sa paraan ng pag-eject ng bala ng baril. At maaring kung ang kaso ay nakasalalay lang doon at maaari kang magtaas ng kaunting makatwirang pagdududa tungkol sa sandatang ginamit sa pagpatay, kung sino nagpaputok nito o kung iyon nga ba talaga ang ginamit na baril, maaring iyon ang magtapos ng kaso. Kapag pinagsama mo yon sa ibang ebidensya, bahagi lang ito ng kabuuan, di ba? Gusto ko pang pag-usapan yon dahil kapag sinasabi ko, ang 250 na video file na mga surveillance footage mula sa ospital ng Rockford kung saan nagtatrabaho si Maki ay ipinadala kay Diane Menashe. Bago ko talakayin ng iba pang ebidensya, pag-uusapan ko rin ang cellphone at kotse. Ano ang hinahanap nila ron? Bakit mahalaga yon sa kaso kung saan siya nagtatrabaho? Binububuo ang pattern ng kinaroroonan ng akusado sa mga araw at linggo bago ang krimen, kailan siya dumating, saan siya galing, at kung nagbago ang galaw niya. Tinitingnan din kung ano ang suot niya. Sikat na halimbawa mula sa kaso ni O.J. Simpson, sa civil case, ang klase ng sapatos na ginamit niya sa pagpatay ay nakita sa isang litrato niya sa isang charity event ilang taon bago ang krimen. Isang kakaibang klase ng sapatos na hindi karaniwang nabebenta. Dahil sa larawan niya sa isang charity event, ilang buwan o taon bago ang krimen, natukoy ng mga investigador ng mga abogado sa kasong sibil na iyon ang sapatos na ginamit ng mamamatay noong gabing yon. Kaya naghahanap ka rin ng mga pattern, oras, damit at mga bagay na dala o hindi niya dala. Hindi mo alam kung ano ang paiwatig para sa depensa at prosekusyon. At dito ko gustong talakayin ang iba pang ebidensya, okay? Dahil may ilan pang ebidensya na meron tayo na natutunan natin habang tumatakbo ang kwentong ito. Halimbawa, iniulat ng Columbus Dispatch na ang cellphone ni Maki ay walang aktibidad sa loob ng 17 oras o di umano'y walang aktibidad sa loob ng 17 oras.
At muli lang itong nagpakita ng aktibidad ng may bumalik na tao sa Rockford. Sinasabi ng datos na malapit si McKee sa bahay ng Tepe, kabilang ang ilang oras noong Disyembre 6, pero wala nun sa bayan ang mag-asawa. Iniulat pa ng NBC na may security video na nagpapakitang pumasok siya sa bahay. Mark, ano masasabi mo riyan? Oo, isa ito sa pinaka nakakabahalalang bagay para sa depensa. Walang dahilan para nandun siya sa bahay ng dati niyang asawa. 3 estado sa silangan ng layo. Maaring may masama siyang balak. Baka sabihin ng iba, hindi naman illegal yon. Hindi rin naman namin sinasabing illegal ang gawin yon. Sinasabi namin na nagpapakita ito na may delikadong interes ka pa rin sa dati mong asawa at sa bago niyang asawa. Alam ng lahat na nasusubaybayan ng cellphone mo ang lokasyon mo. At dahil dito, kahit sinong may sentido kung na ayaw matrack, ay gagawa ng paraan para hindi matrack ang cellphone nila. Papatayin nila ito. Tatanggalin nila ang baterya. Gagawa sila ng paraan para walang signal na lalabas papunta sa cell tower. Kaya malamang, yun ang mangyari dito. Kung siya ay handa, isipin mo ito. Hindi ito isang krimen ng bugso ng damdamin. Ang krimen ng bugso ng damdamin ay kapag may nakita kang isang bagay at kumilos ka ng padalos-dalos. Kung nakatira ka sa Illinois at ang ex mo ay nasa Ohio, may sapat kang oras sa pagmamaneho papunta doon para sa tinatawag ng batas na paunang pagpaplano at pagbabalak. At bilang bahagi ng paunang pagpaplano at pagbabalak ng isang kriminal, iniisip nila kung paano sila makakaiwas na mahuli. Pagpatay sa cellphone ko, paglalagay nito sa isang espesyal na bag na hindi lumalabas ang signal kahit anong paraan ang ginamit niya para hindi ito gumana, malamang yon ang nangyari. Katulad ito kay Koberger nang sinabi nilang pinatay niya ang telepono sa oras ng pagpatay. Pero kahit paano, may dahilan siya para nag-aaral siya malapit doon at maaring magmaneho sa lugar na iyon. Kung mapapatunayan nila gamit ang cellphone data o surveillance na nandun si McKee, hindi yon makatuwiran. Sa tingin ko, malaking problema yon kay Diane Minashi. Pwede mo bang questionin ang aktual na datos? Epektibo ba talaga yon? Sinasabi mo, teka, hindi mo pwedeng tingnan ang cellphone data. Mali-mali. Hindi mo rin pwedeng tingnan ang surveillance data. Mali-mali rin. Epektibo ba yon? Karaniwan, hindi ito epektibo sa suppression dahil dapat munang mapatunayan ang paglabag sa 4th Amendment sa suppression hearing. Kadalasan, sinusubukan nilang atakihin ang pundasyon o pagiging tunay nito. Sa paglilitis, ang taga-usig ang may responsibilidad na magsumite ng ebidensya sa hukom at sabihing, hukom, narito ang pundasyon ng ebidensya. Narito ang pagpapatunay para sa ebidensyang ito. Pakiusap na tanggapin ito sa kaso upang mapag-isipan ito ng hurado. Yan ang bahagi kung saan aatakihin ito ng depensa. Sasabihin nilang walang tamang pundasyon at hindi napatunayan. Kaya susubukan nilang pigilan ang pagsama nito. Maaaring gawin ito sa pre-trial motion na motion in limine para limitahan ang ebidensya o habang trial kapag nasa witness stand na ang nagkolekta ng ebidensya. Sa cross-examination at impeachment ng proseso ng pagtipon ng impormasyong iyon mula sa cellphone. At ngayon, kailangan ko nang puntahan ang isa pang mahalagang ebidensya. Malaki ito. Ayon sa otoridad, may nakitang kotse malapit sa bahay ng mga Tepe bago ang pagpatay. At pagkatapos, dumano'y umalis ang kotse na ito matapos ang pagpatay at nakita raw ito sa kamera nang hindi bababa sa isa pang pagkakataon sa lugar na iyon. At ayon sa ulat, natuntun nila ito pabalik kay McKee at pabalik sa Rockford. Sinasabi na di umano'y gumamit si McKee nang hindi bababa sa 2 plaka sa kulay pilak na SUV, isang ninakaw na plaka mula Ohio at isa mula Arizona. At nang natagpuan daw nila ang sasakyan, may plaka ito mula sa Arizona. At may ebidensya na ang isang sticker ay ika nga mabilisang tinanggal. Mark, una, paano nila ito nalaman? Anong ebidensyang maaaring gamitin sa paglilitis? At pangalawa, gaano ito kalaking problema para sa depensa? Oo, isa ito sa pinakamalalakas na ebidensya sa kasong ito. Sa 49 na estado, kabilang ang Ohio, may mga flock camera. Iyan ang pangalan ng kumpanya na sumusubaybay sa mga plaka ng sasakyan at nagbibigay daan sa mga pulis na mahanap ang mga nakaw na sasakyan, mga taong may warrant, pati na rin ang mga may suspendidong plaka. Habang nagmamaneho tayo sa karamihan ng estado, kinukunan ng mga kamera ang ating plaka at nakaprograma ang mga ito para i-check kung may outstanding warrant. Malamang doon ito galing. Posible ring galing ito sa security camera ng mga kalapit na bahay.
pero mas marami ang flock camera sa malalaking lungsod gaya ng Columbus. Maari mo silang madaanan ng paulit-ulit sa lungsod. Alam ito ng matalino. Hindi ka magiging doktor kung hindi ka matalino. Kaya tiyak alam ito ng matalino. Dahil dito, gumagawa siya ng paraan para hindi siya mapagbintangan. Halata ang pagnanakaw ng plaka ng sasakyan. At wala rin naman sa atin ang naglalagay ng lock sa plaka. Ang kailangan mo lang ay isang bistornilyador para tanggalin ito. At pagkatapos, tinatanggal din niya ang mga sticker na maari magpakita kung saang county ito galing. Halimbawa, sa Ohio, bawat plaka ng sasakyan ay may sticker na nagsasaad kung saang county ito galing. Maaring ginawa rin niya yon. Mark, marami pa tayong hindi alam sa kasong ito. Heto ang halimbawa. Sabi nila nangyari ang mga pagpatay na alas 3:52 ng umaga. Paano ito nalaman ng mga otoridad? Well, maaring may bahagi rito pero hindi matutukoy ng doktor na nagsasagawa ng otopsya o ng forensic specialist ang eksaktong oras. Pero ang ibang kagamitan sa bahay, electronic man o hindi, ay maaring makagawa nun. Siyempre, alam ng mga tao tayo mga nagsusuot ng smartwatch na halimbawa ang aking smartwatch ay palaging minomonitor ang tibok ng puso ko at mga nangyayari sa katawan ko, kung ako ba ay malusog o hindi. Nagkakaroon tayo ngayon ng bagong ebidensya na wala tayo 15 taon nang nakalipas na maaaring magsabi kung ano ang nangyayari sa katawan ng tao gamit ang relo o ibang kagamitan. Tama, maganda yung punto. Pero marami pa rin tayong hindi alam, kaya gusto ko ng malinaw na paliwanag. Yan naman talaga ang layunin ng paglilitis. Hindi pa nailalatag ang motibo at hindi naman kailangan. Para malinaw, hindi kailangang ipakita o patunayan ito dahil di naman ito bahagi ng paratang. Pero nakakatulong ito sa detalye at paliwanag sa hurado. Isa sa mga lumitaw na issue, binigyan diin at iniulat ng NBC na may ganitong problema. Dahil sa affidavit na nagsasaad na may isang tao raw na nagsabi sa otoridad na tinakot di umano ni Mackie si Monique na kaya niya raw siyang patayin anumang oras, hahanapin siya at bibilhin ang bahay sa tabi niya. Meron ding sinasabing lagi siyang magiging asawa niya. At di umano, sinabi ni Monique ito sa saksi. Di ko alam kung may hearsay dito, pero Mark, meron. Ibig kong sabihin, una, sabihin mo kung magiging issue ba ng hearsay ito at kung ang ebidensyang ito ay makakatulong din. Ibig kong sabihin, ito ba ang ebidensya na magpapatunay kung paano na siyang nagpapabaliw sa kasong ito na matagal nang hiwalay tapos biglang lilitaw at di umanong papatayin siya at ang asawa niya? Sasagutin ko muna ang huli mong tanong. Ang ebidensyang ito ay makakatulong sa hurado kung makuha natin. Tatalakayin ko rin ang issue ng hearsay mamaya. Tama ka, hindi kailangan patunayan ng motibo. Pero kadalasan, hinahanap ito ng mga hurado. Lalo na sa kasong may ganito kabibigat na mga parusa. Gusto ng mga hurado ng teorya dahil nakakatulong ito sa kanilang maintindihan kung bakit ginawa ng akusado ang isang bagay, kaya iniisip nilang siya nga ang gumawa. Kung may labas ito, malakas na ebidensya ng motibo ito kahit di kailangan ipakita. Ngayon, ang hearsay ay pahayag sa labas ng korte na ginagamit bilang ebidensya ng katotohanan nito. Ilalagay mo si Juan sa witness stand. Kung sasabihin ni Juan na sinabi ito ni Jay ng tepe, hearsay na yon. Ibig sabihin walang exception sa hearsay rule para doon. Pero kung si Juan ang tumistigo at nagsabi, hindi, sinabi sa akin ng akusado minsan, exception yon sa hearsay rule. Hindi yon hearsay. Ang pahayag ng akusado, bagamat ginawa sa labas ng korte, ay inaalok bilang patunay ng katotohanan nito. May particular na pagbubukod sa exception rule na pumapayag dito. Kaya magdedepende ito kung sino nagsasabi ng pahayag na ito at kung saan niya ito narinig. Mahalaga ba ito? Hindi pa natin napag-uusapan. May ulat na 3 buwan bago ang pamamaril, dinidemanda si McKee sa medical malpractice. Ayon sa People Magazine, sabi ng kaibigan ni Monique, iniisip niyang di mabubuhay si Monique nang wala siya at kailangan niya siya. Kaya para umunlad siya sa bago niyang kasal, talagang winasak nito ang marupok niyang ego. Ibig ko sabihin, opinyon lang ito ng isang tao. Pero gaano kalaki ang magiging papel ng mga nangyayari o di umano'y nangyari sa buhay ni McKee sa paglilitis na ito? May patakaran sa ebidensya na nagsasabing dapat tanggalin ng hukom ang ebidensyang mas nakakapinsala kaysa kapaki-pakinabang. Ang prejudicial ay nagpapaliyab ng damdamin ng hurado, habang ang probative ay nagbibigay ng kaalaman sa krimen.
Kaya may balancing test. Karaniwang exception ito sa paglilitis. Hukom, mas nakakapinsala ito kaysa kapakipakinabang at maaring malito ang hurado. Mauuwi sila sa isang direksyon na hindi naman nagbibigay linaw tungkol sa mga elemento ng kasong ito. Magugulat ako kung hindi hihilingin ng depensa na magdesisyon ng hukom. Sa tingin ko, lalabas talaga yan. Kung ialok ang ebidensyang iyon, sina Diane Menashe at ang kanyang koponan ay hihiling na hindi payagan ng testimonya alinman sa pre-trial o mismong paglilitis. Magkakaroon ng closed-door status conference sa Abril 13 at sa tingin ko, magtatakda lang sila ng mga susunod na petsa para sa mga musyon o pagdinig. Kaya titingnan natin kung ano mangyayari. Pero muli, ito ay closed door. Hindi tayo makakakuha ng maraming impormasyon. Pero tatapusin ko lang dito. Tingnan mo, isa itong high-profile na kaso. Maraming tao ang interesado rito. Yumanig sa komunidad, mga kaibigan at pamilya ang kanilang pagkamatay. Napakasama nito. Para lang bigyan kayo ng ideya tungkol dito, iniulat ng NBC na sinabi ng mga kamag-anak ng mga tepe na ang mag-asawang ito ay may ikanga, maganda, matatag at lubos na masayang relasyon at ang pamilya ay labis na nagdadalamhati. Kahit ano pa ang resulta, di na may babalik ang pagkawala. Nakatuon ng aming pamilya na maiharap sa hustisya ang mga responsabale sa trahedyang ito at paranggalan sina Spencer at Monique sa pagprotekta sa kinabukasan ng kanilang mga mahal na anak. Madalas nating talakayan ng ebidensya dahil ito ang makataong punto ng usapan. Mark Weaver, salamat sa paglalaan ng oras. Talagang pinahahalagahan ko ito. Salamat, Jesse. Yan lang muna mula sa Sidebar. Salamat sa pagsama mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcasts, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ko sa X, Instagram, @News Nation Show na Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, 11 p.m. Eastern. Hanggang sa muli mga kaibigan.